At napag-usapan po namin ni Mang Tani yung pagtama ng kidlat. Pumanaw na rin ang isa pang tinamaan ng kidlat sa kasagsagan ng malakas na ulan sa San Mateo, Rizal. Kahapon, bakas ang pagkasunog ng ilang bahagi ng kubo kung saan sila tinamaan ng kidlat. Mula sa Katipunan Avenue, nakatutok live si Haji Reta. Haji. Yes, Mike, bakit na nga sa dalawa itong tinamaan ng kidlat at namatay na nga matapos silang tamaan ng kidlat kahapon sa may barangay Santa Ana sa San Mateo, Rizal. Maglalaban ang damit mo kung ayaw nilang laban. Naghihinagpi si Sofia Cristobal sa pagpanaw ng kanyang 13 taong gulang na anak na si Jason o mas kilala sa palayo na Pipoy. Isinugo si Pipoy sa St. Matthew's Hospital matapos tamaan ng kidlat sa San Mateo kahapon. Na-revive pa si Pipoy ng mga doktor pero kaninang madali araw, bumigay na ito. Magkasamang isinugod sa St. Matthew's sina Pipoy at Jepoy Cariaga. Pero kung si Pipoy tumagal pa ng ilang oras, si Jepoy dead on arrival na sa ospital. Yung anak ko na wala pa yung tanging mapagmalsa at mapag-alikaso. Nauna nang umuwi. Sumugod na rin nung nalaman niya na yung anak niya tinamaan ng kidlat. Wala, talagang grabe daw pala ang pagkakaano. Kaya yun ang nalaman ko sa labas kahapon. Pinauwi nga, oo. Kung hindi umuwi, pati siya nadali. Kasama ni Manong Marcelo ang anak na si Pipoy sa pamamangka upang maghatid ng pasahero sa kabilang barangay. Damang pighati ng amang nawala ng anak. Talaga, hindi matanggap. Parang hindi matanggap mo anak ko yung ng anak ko. Pinuntahan namin ang kubo ng sinilungan ng 6 na biktima nung kasagsagan ng ulan kahapon. Bakas pa ang animoy mga nasunog na bahagi nito. Ang orasang ito, nabasag ang salamin na pinaniniwala ang tama ng kidlat. Dito sa kubong ito, pansamantalang sumilong ang mga biktima dahil sa lakas ng ulan nang bigla umano silang tamaan ng kidlat at sa lakas nga ng pagtama ng kidlat sa kanila, ang ilan ay tumilapon pa hanggang sa bahaging ito ng kubo. Bagaman walang nakitang sugat ang mga doktor kay Pipoy, nakita naman siyang maraming pasa sa bahaging likuran nito. Kung minemeasure yung kanyang kagisingan or awakeness, base doon sa measurement namin, GCS-3 siya, yun yung pinakamababang score na nabibigay namin sa mga pasyente. Ibig sabihin, wala siyang movement, wala siyang verbal output, di siya nagsasalita, at hindi bumubukas yung kanyang mata. So basically, it's what you call comatose. Mababa raw ang survival rate ng mga napupuruhan ng kidlat dahil sa sobrang lakas ng kuryenteng pumapasok sa katawan. Bukod daw sa maapektuhan ng daloy ng dugo, napapahinto ng lakas ng kuryente ang tibok ng puso. Napipinsala rin nito ang mga internal organs tulad ng kidneys o bato. Rare naman na nangyayari ito. Kaya lang if this happens, it's like being exposed to 3 to 5 times ng electric current natin. So imagine niyo, mag-ground kayo ng more than triple ng elektrisidad natin. Dito naman sa Mang Rodriguez Memorial Medical Center, 24 oras na inoobserbahan ng magkapatid na sina Mark Vincent at Ulysses Morales. Bukas inaasahang makakalabas na ang dalawa. Yung mga ginawang test sa kanila, yung ECG, urinalysis, yung CBC, lahat naman nasa normal limits. So by tomorrow morning, i-discharge na sila ng PEDSA. Mike, dalawa nga itong na-discharge sa ospital kagabi pa lang. Samantala itong magkapatid nga ay nasa Mang Rodriguez Memorial Medical Center pa rin at inuubos na nga lang yung dextrose na nakakabit sa kanila nang sa ganun mas maging malakas pa raw sila pag-uwi nila sa kanilang bahay bukas, Mike. Haji, lilinawin ko lang yung mga tinamaan ng kidlat. Tinamaan sila habang nakasilong sila doon sa kubo na ipinakita mo kanina. Ganun ba yun, Haji? Tama, Mike. At yun nga, kinagulat nila kung paano sila tinamaan ng kidlat at kung bakit doon mismo tumama yung kidlat habang sumisilong sila doon sa kubo sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon, Mike. Samantala dyan sa kinaroroonan mo sa may Katipunan ba yan? Mukhang okay naman ang panahon na dyan, ano? Haji, ganun ba yun? O medyo basa-basa ang daan dyan? Kamusta dyan? Sa ngayon, Mike, ay nakakaramdam tayo ng konting paganbon-ambon lamang pero pabugso-bugso lang naman to, Mike, no? At sana nga ay hindi nga magdulot o hindi matumuloy sa malakas na pagbus ng ulan, Mike. Maraming salamat, Haji Rieta.